siya ang ato ang ma-order ang ato ang facilities na to sa church. John chapter 17 verse number 1. If you are there, say amen. Okay, verse number 1 atong pagadunganon sa pagbasa. Ready? Verse number 1, ready, read. And lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. One more time, let's read together. Verse number 1, go. These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. This verse number 17 is a record and one of the makaingon ka ba nga ang pulong sa Ginoo dili gini pulong sa tao kundi pulong gini sa Ginoo, because this chapter records the prayer of our Lord Jesus Christ. John chapter 17, arguably, according to the Bible scholars, John chapter 17 was the prayer of our Lord Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. And this was the prayer of our Lord Jesus Christ before he was arrested. Og diha na to masabtan mga kaigsunan nga sa pagampo ni Jesus Christ, diha na to masabtan unsa ka importante ang pagampo sa usa ka Kristohanon. And so tonight, if you have not been praying, wala ko kabalo kung napalong ang imong pagampo, wala ko kabalo kung nabugnaw ka sa pagampo. But let me encourage you tonight to go back in prayer. The title of our message tonight, why should we go back to prayer? Usa sa mga butang nga neglected sa daghan nga mga Kristohanon kaning pagampo. Usa sa mga butang nga neglected sa bagtiayon kaning pagampo. Sa mga young people, sa mga batanon, kaning pulong nga pagampo. But all the believers, many times we have forsaken our altar. And yet, this is the most important thing sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. If Jesus Christ prayed, and this is just a simple argument, kung nag-ampo si Kristo, and Jesus Christ even spend much time in it, then nganong talagsa raman mag-ampo ang Kristohanon? Unsay tan-aw nimo sa imong kaugalingon, mas maayo pa kang laki ni Ginoong Jesucristo? Hello? Kung si Kristo nag-ampo siya ba? Can you imagine how Christ spent time with God the Father through prayer? Early in the morning, nag-ampo si Jesus Christ. Then why is it that we Christians seldom pray? And so tonight's message, it is my desire nga mabalik ang ato ang tinguha ug atong kadasig diha sa pagampo. Father God in heaven, I pray that you will bless this message. Speak to your people through your words. Nagampo ko Ginoong Dios nga ang imong pulong karon mahimong gamhanan. Holy Spirit, I pray that you are going to use me, Lord, in a very simple way. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. There was a man nga nagreklamo siya kay bag-o ra siyang ning palit og mahalon kaayo nga smartphone. And siguro karon ang pinaka-latest nga iPhone karon nag-average siguro og naa sa mga 80, 70 to 90,000 depende kung unsa ka dako ang memory nga imuhang paliton. But ang usa ka tawo nga ning palit siya og mahalon kaayo nga smartphone. But then after he opened the smartphone, ang iyang smartphone dili mo abri, dili mo load ang YouTube, dili mo dawat og mga messages, dili siya maka-open sa iyahang browser, dili siya maka-open sa mga application, and even he tried many times nga iyang mag-download siya og mga application nga iyang gikinahanglan sa matag adlaw niya nga pagtrabaho niya og sa iyahang paglakaw. Unsa ang mga apps na to sa ato ang mga phones na to, mao na ang iyang attempt nga iyang i-download, pero sige siya og pislit pero dili mugawas. And so he tried to blame the company, he tried to shake the phone, iyahan na pong gi-off, iyahan na pong gi-restart, iyang gipasanginlan ang iPhone nga naay problema, iyang gipasanginlan ang kumpanya nga naay factory defect ang iyang gipalit nga gadget. But then, usa ka adlaw, sa dihang iyang gitawag ang iyang anak o iyang gipangutana,
Do nganong wala man, dili man mulod ang akong phone. Ug sa diyang gilantaw sa iyahang anak, kay kaning mga tigulang, di naman ni kabalo sila unsaon pag maneuver sa ilang mga gadgets nila. Paglantaw sa iyahang anak, ang cellphone di ay, ang iyang smartphone, naka-airplane mode. Ug tungod sa airplane mode, maskin pag ikaw pa ang pinakakusog og mobile data og wifi, pero kung wala naka-on ang imuhang wifi o ang imong mobile data, maskin pag imo pang smartphone ang pinakamahal, wala gyud nay pulos. And so tonight's message reveals to us this story, how our connection to the Lord through prayer is so very important. Even if you have all the money in the world, without prayer, life would be empty. Without prayer tonight, we're going to realize three things, nganong gikinahanglan ang pag-ampo. Perhaps tonight, ikaw kining smartphone, you have all the things in this world. You have all the talents in the world. You live in a wonderful house. You have a wonderful family. Sakto imuhang pagtrabaho, naa kay saktong trabaho, na kay saktong panginabuhi. Maayo ang dagan sa imong pagskwela, isip usa ka estudyante. But the problem is, you are not connected to God. And so tonight's message would encourage us, nganong kinahanglan ang Kristohanon mobalik sa pagampo. Statement number 1, prayer is receiving fellowship with God. Why is it that we should go back to prayer as a believer? Tungod kay ang pag-ampo, usa sa mga butang nga mabuhat sa usa ka anak sa Dios nga naa dinhi sa kalibutan, nga ikaw ug ako magkig-istorya sa atong buhi nga Dios. We have this fellowship with God through prayer. The moment you kneel down and the moment you open your mouth and begin to pray in the name of the Father, and then mga kaigsunan, you and I are having fellowshipping with God. Fellowshipping with one another in the church is good. Nindot kaayo nga mag-fellowship ang mga Kristohanon sa sulod sa iglesia, and that is something that is needed for all of us. But what is more needed than church fellowship? Paminaw mo pag-ayo ani mga Kristohanon. If you only live tungod kay naay isig ka Kristohanon nga nagdasi kanimo, then you are so wrong in your Christian life. Because what is more needed than church fellowship? What is more needed than church outing? What is more needed than church activities and more than missions conferences and other stewardship, other conferences, or more than youth camps? Naapay mas importante nga fellowship nga kinahanglan dili biyaan sa Kristohanon. And what is that, Pastor? It is our private and intimate fellowship with God in prayer. Basin og suod kay ka sa mga isig ka Kristohanon pero dili ka suod sa Ginoo. Wala gyud problema nga mag-fellowship ka. Pero ayaw biyai ang pinaka number 1 nga fellowship nimo sa imong kinabuhi, ang buhi ug tinuod nga Dios. You will realize tonight that all the people that you've met in your life, dili na tanan mga tao nga insakto. If you only rely to the fellowship with one another, I will tell you this, one way or another you will get offended by that someone. Pero mas nindot gyud nga ikaw ug ang Dios mag-fellowship mong duha, pinaagi sa pagampo. Tonight, we must realize that we must not abandon our private altar time with God. Are you still praying to the Lord? Nakikstorya pa ba ka sa Ginoo? Basin og ayha na ka mo ampo, kung nadakdak na ka. Wala ba ginistura ni Pastor Nonoy itong buhay pa siya, no? Ito magsige siya gwali. Ayaw pag-ampo kay nadakdak na ka. Ayaw pag-ampo kay nagproblema na ang imuhang pamilya. Karon palang daan, tawag na sa Ginoo. Pagkikambit na diha sa Ginoo. Fellowshipping with God is very important. Being a pastor, I will tell you this, it's difficult. It's difficult to be on the top.
It's difficult to share your burdens. Ako, dili ko magpataka og share sa ako ang gibugaton sa akong kasing-kasing. Kay dili man tanan kasaligan sa imong sharean, sa imong gibugaton, sa imong kasing-kasing. Muna importante nga sa kinabuhi sa pastor, kinahanglan doon na good sila'y fellowship sa Ginoo. Og dili lang na sa pastor, kundi kanato tanan nga iya sa Ginoo. Kinahanglan doon na kay intimate time with God. Notice our Lord Jesus Christ, even till the very end of His life, Jesus Christ connected Himself in fellowship with God the Father always through prayer. That's what we have read in verse number 1. The Bible says, these words spake Jesus and lifted up His eyes to heaven. And that is His prayer. Nagluhod siya, nagampo siya sa Ginoo, o gingahat niya ang iyang mga mata, mga kaigsunan, dito sa langit. From the very beginning, from the start of the ministry, sa dihang nagtawag sa iyang mga disciples, hangtod mga kaigsunan nga nagminister siya sa nagkalain-lain nga mga dapit sa Israel. And now, on this very moment, when Jesus Christ said, glorify thy Son. And the word glorify speaks about the crucifixion and the resurrection of Jesus Christ. Nasayod na si Kristo, nga hapit na siya mamatay. But still, the Lord Jesus Christ did not abandon His private, intimate time with God the Father. When Jesus Christ died on the cross for the first time in His life, He shouted, Eli, Eli, lama sabachthani. And that is the interpretation in English, my God, why hast thou forsaken me? Jesus Christ cried with a loud voice because for the first time in His life, all throughout His ministry, all throughout His existence, from His very birth hangtod sa iyang kamatayon, for the first time nga nagbuwag siya sa Amahan gikan sa langit. Dili nimo makaya nga mahimulag sa tinuod nga Dios nga nagluwas kanimo. Munang dili gyud mahitabo nga makapadayon ka sa mga Kristohanong kinabuhi nga wala kay ampo-ampo sa Dios. Dili gyud pwede nga makapadayon ka nga mahimo kang epektibo nga Kristohanon kung wala na kay luhod-luhod o wala na kay tawag sa ngalan sa Dios. Prayer is receiving fellowship with God. You need the fellowship with God. I will tell you this. Kabalo ka nga nung uga kay imong kinabuhi. Kabalo ka nga nung wa kay kalipay. Kabalo ka nga nung wa kay kalinaw. Kabalo ka nga nung imong kinabuhi uga, boring, mura na kag walay purpose sa kinabuhi. Yes, naa kay kwarta. Yes, naa kay trabaho. Yes, na kay negosyo. Pero naagi kulang sa imong kinabuhi. Why? Tungod kay kulang kag pagigstorya sa tinuod nga Dios. First of all, in prayer, Christ revealed the reality of God's family. When Jesus Christ prayed to the Lord, the Bible says in verse number 1, He said, these words spake Jesus and lifted up His eyes to heaven and said, Father, Father. And it speaks about that relationship. O makita nato mga kaigsunan nga sama sa usa ka ginikanan. Just as the parents look forward for bonding with their children. Ang tinguha sa ginikanan nga makipag-spend time siya, ang bana, makipag-date siya sa iyong asawa, makipag-spend, kamo mga bana ba, inyo pa nang ginadate inyong asawa? Amen? Uy, ay, sa panahon ninyong asawa, uy. Mga asawa, sugot po nung i-date mo sa imong bana. Bahala gaaway mo. Sama sa usa ka bana nga makipag-spend time sa iyahang asawa nga mooy number 1 nga member sa family og ang ginikanan nga makipag-bonding sa iyahang mga anak, mga kaigsunan, just to create memories, just to spend time with each other. And those moments are needed in the family. So is Christian life. Ingon ang pulong sa Ginoo. Kung nagdawat ka ni Kristo, nahimo kang anak sa Ginoo. And being a child of God, you must have fellowship with the family of God. Dito sa atong Amahan sa langit, Christ, the Lord, the Father is waiting for you to talk to Him. Just like the Father is waiting for His children to come and speak, to show their needs, to present their needs, to tell
Pa, I love you. Ma, I love you. Ma, mo ni akong gikinahang. Just a wonderful time together. Fellowshipping, talking, pouring out your heart to the Lord. That is the reality of God's family. Dili ni yaga-yaga, dili ni imbento-imbento, dili ni gimik-gimik. Kung muingon ta nga nahimo tang anak sa Ginoo, the family of God is a reality, mga kaigsunan. Usay malimot ta nga anak ta sa Ginoo. Usay malimot ta nga membro tas pamilya sa Ginoo. Could it be nga nagtagad ang Ginoo nimo kaya wa na kay storya niya? In prayer, not only Christ revealed the reality of God's family. Are you glad anak ka sa Ginoo? Ako, I'm glad I am a child of God. I can go anytime to the Lord. Anywhere, anytime I want to kneel down, anytime I want to talk to the Lord, I can go to Him. Kay anak ko sa Ginoo. Tonight, let that reality sink in sa imong kinabuhi. The second thing is that in prayer, Christ revealed the simplicity of the wordings. During the conversation of Christ with the Father, we notice from verses number 1 down to verse number 5, how simple are the words of Christ. I always say this here in the pulpit, and every time magtudlo ko, mag-Bible study ko sa mga bagong mga naluwas, I always share this, that in prayer, you do not need to repeat your words. Do not memorize your prayer. Hello? Do not memorize your prayer. Do not make your prayers mechanical. Nga mura bitaw ang imuhang istorya naa lang sa papel. Nindot ba natay prayer bulletin? That's good. Guide lang na nato sa atong mga alampuanan. Pero ayaw lang pod nga basahan nga murag wala ra pod sa imong kasing-kasing. Christ was just having a normal conversation with God the Father. And yes, it was a normal conversation, but it was a meaningful conversation with God. Mga kaigsunan, sa ding ikaw mutawag makipag-fellowship sa Ginoo, mga kaigsunan, just speak from your heart. Storya gikan sa imong kasing-kasing. You do not need to impress God with your flowering words. Just pour out your heart to God. There are times that even dili ta makaabri sa tong baba, igo na lang kang muhila kay di ka kabalon saon pagsugod sa mga pulo. But there was a song that I could not forget sa akong pagkabata hangtod karon. Tears are a language. God understands. Even our tears, nakasabot ang Ginoo sa mga luha nga moaga sa itong mga mata. Don't make your prayer mechanical. Ayaw basaha ang imong pagampo. Ayaw i-memorize ang imong mga pagampo. Magampo ka nga gikan sa imong kasing-kasing. Ingna ang Ginoo unsay nasa imong kasing-kasing. Sultii ang Ginoo kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing. Sultii siya unsa ang imong gibati. You can be genuine and heartfelt to the Lord when you go to Him in prayer. Number 1, in prayer, Christ revealed the reality of God's family. In prayer, Christ revealed the simplicity of wordings. Ikatulo, in prayer, Christ revealed the purpose of eternal life. Verse number 2 and 3, the Bible says, unsay tuyo, nganong gitigaan kag kinabuhing walay katapusan sa Ginoo. Ingon ang Bible, the moment that you receive Christ as your Savior, ikaw ug ako nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Eternal life, from the very meaning of its word, literally, it means that you are going to live forever. And that life is the life of God. Eternal life is the life of God. God is eternal. God has no beginning and God has no end. Pero ang tao, mga kaigsunan, ang tao, mahimulag siya sa Ginoo tungod sa atong pagkamakasasala. That's why Christ came down from heaven. He died on the cross for our sins. And now He offers the free gift of eternal life. Aron ang tao nga makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, dili lang ka mabuhi hangtod sa kahangturan, but you are going to live with God.
And so here, in our text mga kaigsunan, masabta nato dinhi, unsa ang pasabot sa kinabuhing walay katapusan. Why is it that we have eternal life? Verse number 2, John chapter 17, verse number 2 and 3, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Verse number 3, and this is life eternal, that they might know thee. Aron ikaw ug ako nga nakadawat sa kinabuhing walay katapusan, makailata sa tinuod nga Dios. And the word know is the word for fellowship. The word know is to have personal relationship with the Lord Jesus Christ. That's why sa dihang magpadawat ta sa tao, mag-drawing daneta sa kaluwasan, ino na to, Ginoo, dawaton tika nga isip akong Ginoo o personal nga manluluwa sa akong kalag, because the purpose of eternal life is not just for a person, it's not just for a sinner to live forever, but it's for us to have personal relationship with the Lord Jesus Christ. Dili tanang tao naaanak nga relasyon. Dagan sa mga tao nga nakailalang sa tinuod nga Dios. Dagan sa mga tao nga taman ra sa ilang hunahuna nga dunay Dios mga kaigsunan. Pero lahi kung ikaw duna kay relasyon sa tinuod nga Dios. Aning mata nimo makigstorya kaniya. Duna kay problema makigstorya kaniya. Sa Facebook man ta mo istorya. Feeling blessed. Feeling angry. Sa tibuok, kalibutan man ta magpahibalo sa atong gibati. Sa Ginoo ta magigstorya. Tuna tay relasyon sa Ginoo. Personal relationship. Muna nga ang sinugdanan, ang kaluwasan, ang eternal life, dili na magsugod anig mamatay ka. Ang eternal life magsugod na karon nga buhi ka. Karon nga buhi ta mga kaigsunan. Nagsugod na ang kinabuhing walay katapusan. You and I, we already now have personal relationship with God. And we have all eternity when we die. There are so many things that we cannot comprehend. But we have all eternity nga makig-fellowship sa atong buhi nga Dios. In 1 Thessalonians chapter 4, after the rapture, ningon si Paul, and so shall we ever be with the Lord. Karon, daghan kay distraction sa atong time para sa Ginoo. Kan kayo. Di gyud ka kaingon nga busy ka. Wa rang gyud nimo gi-insaktog disiplina ang imong kaugalingon. Grabe gyud. I think God is more hurt in this generation than ever. Because you can spend your time in scrolling your Facebook for 4 hours, for 3 hours. Pero anig ampo, di ka kaampo. Anig maminaw og wali, dili ka kapaminaw, kay di ka ka-focus sa wali, kay nagsigig imong cellphone, kasigig vibrate. You are insulting God. Mga kaigsunan, pagkasayang kung Kristohanon ta tinuod tang luwas, unya dili na to i-develop ang atong maayong relasyon sa Ginoo. Christ revealed the purpose of eternal life. He saved you so that you and I can have relationship with Him. Pagkanindot, when Adam and Eve were created by God, in Genesis chapter 3, God was walking in the Garden of Eden in the cool of the day. Laliman ka ng ang Ginoo, grabe sila kasuod sa tao. Salamat nga ang Ginoo nangitag pamaagi nga masuod ta diha kaniya ug natay relasyon kaniya. Munang gitigaan kag kinabuhing walay katapusan. Amen? That eternal life, the purpose of it is to have personal relationship with God. Number 2,
Prayer is receiving fellowship with God. Number 2, prayer is recognizing the ownership of God. When Jesus Christ prayed in chapter 17, He showed to us the source of all that we have in this life is God. Tanan nga imong gipanag-iya, kitang tanan piniyalan lang yun ta sa Ginoo. All the things, and you have to realize this, being a Christian, kinahanglan makasabot yung kanini, mauni ang number 1 nga principle sa stewardship. Dili ang tanan nga naa nato, dili ni atoa sa Ginoo ni. All that we have, all that we own, all that we possess is not ours, but God. And so, Jesus Christ revealed to us in prayer nga ang tanan nga nabuhat ni Ginoong Jesucristo, mga kaigsunan, ang tanan nga naabot kaniya nga mga katawhan, kining tanan giintras sa Amahan ngadto kaniya. And so we realize that all that we have comes from God. Therefore, if that is our mindset being a Christian, nga ang tanan nga naa nato gikan sa Ginoo, therefore ang consistent nga Kristohanon nga nagpadayon sa pagampo ug doon natay insakto nga kinaiya diha sa pagampo, ang pagkamainampuon mahimong makahatag sa Kristohanon og mapainubsanon nga kasing-kasing. Og kasing-kasing nga mapasinalamaton sa Ginoo. One of the things that we don't really like, and I'm sure that we all, kitang tanan, makasabotan ni ini, wa gitaw nga ganahan og ingrato nga tao. Kanang imong tabangan, imong paluyuhan, pagkahuman di ka mao magpasalamat. We don't like that. Tabangan pagkaya ni mo gotro. Di man lang kabaw magpasalamat ba? Mutabang ka kag utro? Kisay mo ingon diri ako pastor di nagyug ko gana mutabang. Sige taas ka mo. Just be honest. Just be honest. Oh, teresilo. Kisa pa. Walay tao nga ganahan og ingrato nga tao. Walay tao nga ganahan mutabang. And if we get hurt, unsa na lang ka ang Dios? Kung ang tao dili ka mao magpasalamat sa Dios. Notice how prayer can make a Christian humble. Muna ang Kristohanon kung mag-ampo ka, magpasalamat ka sa Ginoo. Lord, salamat. Magpasalamat ba mo sa inyong mga pag-ampo sa Ginoo? Lord, salamat Lord nga naa ako'y balay. Lord, salamat Lord. Dili tod ni parehasa ka dindot sa balay ni sa mansyon ni Manny Pacquiao sa Jensen, pero at least Lord, way tulo Lord. Kung naay tulo, madala rag balde Lord, isa ka buok, no? Lord, salamat ani among katri. Ginoo, bahalag dili ni pang hotel ang among katri na mo, pero Lord, at least makatulog rami sa kong asawa. Lord, salamat Ginoong Dios nga naa ako'y motor. Lord, salamat kayo ani Ginoo. Lord, salamat ani sakyanan nga imong gipahulam nako. Lord, salamat sa kaluwasan nga imo kong giluwas. Lord, salamat sa church. Salamat Ginoo nga naa mi church nga kami makapaminaw sa imuhang pulong. I will tell you, just think about thanking the Lord every day sa iyang gibuhat sa imong kinabuhi. Dili gyud ka mahimong garbuso nga Kristohanon. But you will be a Christian that is full of gratitude and humility before God. Somebody said, if you want to make your day bright, just list 3 things nga imo ikapasalamat anang nga adlaw. Instead nga magsige kag reklamo, magpasalamat ka. There's something good when we are grateful to God. Amen? Hello? Lord, salamat sa kong asawa. Nigmata ni mo, Lord, salamat. Gitigaan ko ni mong asawa. Lord, gitigaan ko ni mong bana. Lord, gitigaan ko ni mong mga anak. Lord, salamat kayo, Ginoo. Nga imo kong gitigaag trabaho. Lord, imo kong gitigaag panginabuhi. Gitigaan ko ni mong source of income. Mga kaigsuunan, we must recognize that everything that we have and we possess is not ours.
Though nakapangalan pa na nimo, dili gyud na imuha. Og ang timailhan nga dili na imuha, anig mamatay ka, di gyud mo na madala sa imong lubnganan. Notice how Christ was dependent to the Father. First of all, notice the dependence of Christ's humanity from the Father. In verse number 1, Christ, all throughout His life in this earth, on this world, every time mag-ampo siya sa Ginoo, iyag yung ingahat ang iyang mata dito sa langit. In verse number 1, Jesus Christ said, these words spake Jesus and lifted up His eyes to heaven. When Jesus Christ prayed for that 5 loaves and 2 fishes, iyang gikuha ang 5 loaves and 2 fishes o iyang gingahat ang iyang mata sa langit o nagpasalamat siya sa Ginoo. Ang tagayuta kung unsa atong nadawat gikan na sa langit. Muna nga ang ngayan natong i-apply o i-practice ang pag-ampo kanunay. Because without God in heaven, we are all nothing. You are just a mere dust in the ground. Kakita lang ka sa bukog sa tao. Kisa ninyo din kakita nagbukog sa tao. Kita na mga bukog sa tao. Kanang mga bukoga, ang uban na mga dato, mga bright, mga abogado, mga doktor, mga prominente nga mga tao. But look at them. When a person dies, pareha ra gyud tag ulo tanan, bungo tanan. Wa gyud special og bungo na to. Pareha ra gyud ta mga abog at tubangan sa Dios. We are all nothing without the God in heaven. That's why every time Christ would pray, He would lift up His eyes. Listen to me. Ang tag-iya, dili ikaw, kundili ang Diyos. Notice the recognition also that the Father or the ministry is of God. The Bible says in verse number 4, this is referring to the cooperation of God the Father and the Lord Jesus Christ in salvation sa kinabuhi sa usa ka makasasala. The Bible says in verse number 4, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. And the word work is the ministry. Nga ang tuyo ni Kristo nga ning ani siya sa kalibutan, ning ani siya kay para ihang isangyaw ang maing balita sa kaluwasan. Iwali niya og iyang ipadayag ang tinuod nga Dios. He showed His identity. And then the purpose of His coming was to die on the cross para sa atong mga sala. That was the ministry. That was the purpose of Christ. Aning kalibutana. And after that purpose, ning kayab siya pabalik didto sa langit. And that is something that we need to realize, that the ministry is not ours. The ministry is of God. It is important to recognize, church, that all that we've done for the Lord is not something that we should brag about. All the things that we have done for the Lord is not something mahimot tang hambugiro, but kinahanglan makasabot tang kitang tanan, we are just simply laborers together in the vineyard of God. Walay simbahan nga labaw sa pikas simbahan. Pariharatang mga sulugoon at tubangan sa Dios. Salamat sa Ginoo for this church that God has been using us, especially in world missions. But I will tell you this, I hope nga dili mausab ang ato mga kasing-kasing. Nga dili ta mahimbugiro. Nga dili ta magpataas sa itong mga kaugalingon.
Kung dili, the more tang nga gibless sa Ginoo, the more ang kahoy nga magmabungahon, the more ang kahoy mo yukbo, the more nga i-bless ka sa Ginoo, the more ka nga magpaubos sa imong kaugalingon na tubangan sa Dios. You know why? Because this ministry that we have, ang tanan gikan sa Ginoo. Kung naay nagtudlo, kung naay nagwali, kung naay salapi nga naabot, kung naay mga gibutang sa Ginoo nga nagamit sa buluhaton sa Ginoo, God can take those things away, those people away. Ang Dios ang tag-iya sa church. Ang Dios ang tag-iya sa mga tao. I will tell you this. That's why, as much as possible, being a pastor, I always recognize nga, Lord, ang tao nga nangabot diri, dili ni ako, Lord, imo ng tao, Lord. Tabangi ko Ginoo sa pagpaalima, pag-atiman, pagpakaon. Kay dunay isa ka pastor ning ingon siya, kung dili na mo ganahan na ning simbahan, abri ang portahan, panggawas mo. Tindog bitaw tanan ang gawas, hasta yung asawa na hilak siya, siya na lang nabilin. Dili mo mga tao nako, kitang tanan mga tao tas Ginoo. Christ recognized that the ministry, he was just sent by God the Father in heaven to do the ministry of the Lord. And that is the purpose sa atong kinabuhi nga wala lang ta gipadalas sa Ginoo para mangitag kwarta, wala lang ta gibuhat sa Ginoo o gipapuyo aning kalibutan na kay para manarbaho, kay para mo eskwela lang, kay para magnegosyo lang. Mga kaigsunan, gibuhat ka sa Ginoo o giluwas ka sa Ginoo so that you and I will have a part in the ministry of the Lord Jesus Christ. That is the most, the thing that is worth doing while you are still alive. To be used by God in the ministry. Wala na'y mas nindot pa nga kinabuhi, kanang kinabuhi nga nagamit ka sa Dios. Remember that story of Dr. Salva when he was preaching here during our church anniversary. Steve Jobs, a famous tech giant in the history of the world. Apple right now is the number one high-valued company in the whole world. Apple. Grabe ang iyang investment anang mga butanga. Later on, siguro, I think he was 50 years old, kapin 60. Nagsakit siya. Nagka-cancer siya. Ug nagmahay sa siyang tibuok kinabuhi. Wa siya tinuod nga kalipay. Kung nakasabot ka nga importante ang ministry, magpasalamat ka sa Ginoo. Salamat nga nakasabot ka. Kay dili tanang tao nakasabot ana. Munang naay mensahe, munang naay pastor, munang naay Sunday school teacher, munang naay preacher, munang naay wali, Wednesday, Friday, Sunday morning, Sunday afternoon. We have our discipleship. Mga kaigsunan, kining tanan ang tuyo ani para gikan sa mga batanon hangtod sa mga dagko, makasabot ta mga kaigsunan that life is more than just earning money para makabayad sa samsuriko, para makabayad sa internet. Ang kinabuhi nato is all about the ministry of the Lord Jesus Christ. Nga magamit ta sa Ginoo. Pagkapait, kumurag yun na ang imong kinabuhi, tuyok-tuyok lang, magtuyok-tuyok rin imong kinabuhi, munang nakay kwarta, para nakay bayro nun, munang manarbaho ka, kay nakay bayro, hangtod kang mamatay, pagkawa gyoy nada sa imong kinabuhi, wa ra gyud kay kalahian sa mga sikat nga mga PBB nga mga housewife, wa gyud kay kalahian sa mga tao nga sikat kay nga way Ginoo. But if you are here tonight and you've understood the ministry of the Lord nga, ang imong kinabuhi, imong ipagamit sa Ginoo mga kaigsunan, pagkaanindot nga daghan ang magtrabaho sa parasan sa tong buhi nga Dios. We, the ministry, is of God. This church is of God. Mga kaigsunan, ang akong kinabuhi, ang atong kinabuhi, Dios ang tag-iya niini. Sultian ti ka, listen to me. Usay mahadlok ta karon, tungod sa mga balita sa mga pagkaon nga itong gipangkaon. Hello? Mabalaka ta ba? Kasi di mabalaka ninyo. Conscious mo sing gipangkaon?
Oh, sige tag kabalaka, si tag ako mama si kabalaka kay naday ulod. Ano, unsa na lang atong makita tungod sa mga makita nato sa social media. Oh, mga bitsin, maglikay gyud tag bitsin, adakan kay tag panglikayan kay para lang gyud mo taas ang atong kinabuhi. But don't you realize if you are going to read your Bible, ang atong kinabuhi no nara gyud sa kamot sa Ginoo. Nay mga tao nga grabe kay mag-ehersisyo. I'm not discouraging you from exercises, but I'm just telling, it's okay to have exercise. It's okay nga magkaon kag insakto. Dindot na nga atimanon nimo ang imong lawas para sa Ginoo. Pero kung ang imong huna-huna nga mutaas ang imong kinabuhi tungod ana, you are wrong. Kaya ang atong kinabuhi, Dios lang ang gahawit. Nay mga tao nga healthy kayo, tingala ka, namatay og sayo, nagka-cancer. Mga balatian nga wa nga riwa ngadto. Salamat sa Ginoo. Og kung gibuhi ta sa Ginoo, tungod kay dunay tuyo ang Ginoo nato nga magamit ta para sa iyang buluhaton. As long as that purpose wala pa na nahuman sa atong kinabuhi, I will tell you, buhion pagyud ka sa Ginoo. Remember Elijah? Si Elijah, matay na gyud nato siya. Pero napamay tuyo ang Ginoo sa kinabuhi. Gipaadto siya sa Ginoo sa woman sa Zarephath para ang babae makakaon og si Elijah. Matay na gyud tato si Hezekiah, mamatay na gyud tato siya. Giingnan siya sa Ginoo, Hezekiah, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Laliman ka na, storyahon kag mamatay na ka. Hilak si Hezekiah sa Ginoo. Og niyon siya, Ginoo, hinumdumi ang akong gipangbuhat nimo, Lord. Og niyon na Ginoo, sige, akong dungagan ang imong kinabuhi. Do you realize that? Ginoo ra gyud tag-iya sa atong kinabuhi. Munang ayaw gyud paghadlok sa paghatag sa imong kinabuhi sa Ginoo, pagpagamit sa Ginoo, og naay dako kay ilaga ning saka. Uy. Hoy, wa pa invitation. May pang ilaga, nakasabot siya sa ministry, ning forward na dayon, no? Prayer is recognizing that the ministry is of God. Then the Bible tells us in verse number 5 that notice the identity of the pre-existence of Christ. A lot of people would say, si Jesus Christ, pastor, tao ra na siya. Si Jesus Christ, pastor, ingon ang iglesia ni Kristo. Tao ra na siya. And you have to mark this in your Bible because this is very important. Muni imong bala kung doon na kay mga higala kailang nga mga tao nga di mo tuo nga si Kristo Dios. Muni imong bala, verse number 5, the Bible says, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee. Look at this. Before the world was. Before Christ came here, He already existed. Before Christ died on the cross, before Christ was born in Bethlehem, Diyos na siya daan. He is God. Christ is not just an ordinary man. Christ is the eternal God. O kinahanglan, masabtan nato mga kaigsunan, how Christ showed this identity. We must also realize nga ikaw ug ako, kung tinuod kang nagdawat ni Kristo, anak na ka sa Ginoo. Amen? O being a child of God, mga kaigsunan, you are a child of God, you and I are a child of God. Because of that, never hesitate to pray and call on the name of the Lord. Anig paampuon ka, ikaw ampo. Ayaw ko pampuy, dili ko pampuy, si kunay pampuo. Madlok mga mo ampo. Anak ka sa Ginoo niya, madlok ka mo ampo. Kisa man na imong pampuo ng mga Muslim. Kisa man ang imong pampuo ng Katoliko. Ikaw ang angayan mo ampo, kay ikaw ang anak sa Ginoo. Prayer is recognizing the ownership of God. Number 3, and the last prayer is requesting the provisions of God. Nganong mobalik ta sa pag-ampo? Number 1, ang pag-ampo, fellowship nato sa Ginoo. Number 2, ang pag-ampo, sa diha Kristohanon, mag-ampo ta, atong gipakita nga ang Dios ang tag-iya sa itong kinabuhi.
Ang Dios ang tag-iya sa tanan. Number 3, ang pag-ampo mga kaigsunan mo na ang instrumento nga gamiton sa Ginoo para matagbo ang atong mga panginahanglanon. Doon na ba kay panginahanglanon? Listen to me. Ang mode of communication dili ang social media. Ayaw sa social media pag-ampo. Hello? Posting ka, Lord, papasara ko sa akong exam. Nya magdepende ang imong pagpasar sa kung naabot og 100 ang likes og 50 ka buok shares. Prayer is requesting the provisions of God. In the prayer of our Lord Jesus Christ, He reveals to the disciples their great need of help from God. Christ, in His prayer, He said, Lord, ako nang amahan, biyaan na nako ang kalibutan. Ingon si Kristo sa iyang pagampo. Amahan, ako nang biyaan ang kalibutan. Biyaan na nako sila. Pero kani sila Ginoo, imo ni og ako ni. Og niingon si Jesus Christ, I'm gonna go back to you, pero sila magpabilin din sa kalibutan. Father, I want to pray for them. Just to think about it. Unsa kadakong panginahanglanon sa usa ka Kristohanon sa iyang atong pagkinabuhi aning kalibutana. Nga kung wala ang Ginoo, wa gyud tay mabuhat mga kaigsuonan. Kung wala ang Ginoo, wala gyud tay tumong sa atong kinabuhi. That is why the Bible says in verse number 9, look at the statements of Jesus Christ. And here, later on, atong tan-awon, unsa dapat ang atong i-pray para sa atong kaugalingon o sa atong mga isig ka Kristohanon. Kaya usay ra ba ang atong prayer na to, no? Lord, tigay kog sakyanan. Lord, tigay kog motor. Lord, Ginoo, mahimot akong magmadaogon sa ako ang Ginoo, tabangi ko kani Ginoo. Kasagaran sa tong gipang pangayo, mga material nga mga butang. Just pay notice. Sa imuhang mga pulong nga manggawas sa imong mga baba. Tabantayi imo mga prayer request, di ba? Puro mga material nga mga butang. Lord, tigahi ko ani nga kwarta. Ginoo, tagbua ang ako, Ginoo. And so, the Bible says in verse number 9, I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me. For they are thine. All are mine, and all are thine, and thine are mine. And I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are in the world. And I come to thee, Holy Father, keep through thine own name those which thou hast given me, that they may be one as we are. So you notice nga si Jesus Christ, before siya niadto dito sa langit, iyang gipray ang mga disciples nga mabilin tungod kay nasayod si Jesus Christ. If the disciples were to survive in the ministry, it is because of the help of God. Dili tungod sa ilang kaugalingon, dili tungod sa ilahang kabright, kundi tungod sa Ginoo nga magtabang kanila. That is why tonight, when we pray, we are telling God that, Lord, we depend on you. Sa dihang magtawag ta sa mobito ng mga panahon sa itong kinabuhi, nga itugot sa Ginoo, nga walang-wala ka, murag di ka kasabot sa panghitabo, nga wala gyud kay laing kaduulan, hurot gyud ka, zero balance gyud ang tanan para makasabot ka mga kaigsuonan nga wala kay laing gikinahanglan kundi ang tinuod nga Dios. Lord, I do not know what to do. Lord, wala Ginoo nagsalig mi diha nimo. When we pray, it humbles the prideful man. Kabulo ka ang tao, kitang tanan, hambugiro kayong tao. Hambugiro gyud ang tao. We are all prideful. Amen na lang para mahuman ta. Hambugiro gyud ang tao. Tian lang ta mo, bugiro gyud kita. Kana palang daang di ta magampo, you are just telling the Lord, Lord, I don't need you. But when you pray, you recognize, Lord, kinahanglan ka nako sa akong kinabuhi matag-adlaw. Notice the things that Christ prayed for His disciples. Ug mo ni atong pangayoon sa atong kaugalingon. Dili man daotan nga mangayo kag material nga butang.
Pero doon na pa'y mas importante sa imong gipangayo nga material nga butang. Ug mo nimong pangayoon sa Ginoo. Notice, first of all, Christ prayed or requested for protection from Satan and the world. You have to realize this, that we are living in a dangerous and sinful world. And it takes prayer to realize nga dili ta masulod sa litag sa yawa. Usay ang Kristohanon naghilom-hilom na lang sa lingkuranan, pero nasulod na day sa litag sa yawa. Ang Kristohanon nagpadayon sa pagsimba, pero wala nakabalo ang tapad nga nasulod na diay sa gapo sa sala. That's why prayer is very important. Nga proteksyonan ta sa Ginoo, batok sa kaaway nga dili makita. I will tell you, dili basta-basta ang kaaway sa Kristohanon. We are not just fighting some nonsense things, some nonsense individual, but we are fighting a powerful enemy. Ang yawa mga kaigsuunan nga dili makita. Ug ang kalibutan nga perti kagamhanan. The Bible says in verse number 11, John chapter 17, verse number 11, and this is worrying some to the church, in the churches today. Sa mga Kristohanon karon nga, ang Kristohanon naa sa simbahan pero kalibutanon kay utok. Naa sa simbahan pero ang utok mga kaigsuunan wala sa pagsimba sa Ginoo. Naa sa simbahan pero muraog habitual na lang ang pagsimba, naanda na lang ang pagsimba pero wala ang kasing-kasing sa pagdaig o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Why? Because again, we are living in a world that is so influential to the point, mga kaigsuunan, nga ang utok sa Kristohanon, nga unta mangita ta sa mga butang sa Ginoo, ang atong pangitaon, ang mga butang nga lumalabay lamang aning kalibutana. And so, Christ prayed. Ingon si Jesus Christ in verse number 11, and now I am no more in the world, but these are in the world. And I come to thee, Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, and that they may be one as we are. Verse 14, the Bible says, I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. Laliman ka, ana, ang kaaway sa Kristohanon ang tibuok kalibutan. Laliman ka. That's the world. That's our situation. Mobito na ang Kristohanon. Kung dili ta magbantay, ma-discourage tag pagpangabig o kalag. Tungod kay mga tao nga atong dalon sa tiilan sa Ginoo, walay panahon para sa Ginoo nga naman na ang utok sa kalibutan. Dili na to ni makaya ang atong Christian life kung ato-ato lang. Uy! One of the things that's difficult to battle right now is how to bring our young people to the Lord. How to bring our young people back to the Lord. Tinglisura karon. Ambot lang kung basin ako lang siguro ang ningbati ani, pero tinglisura. Just to gain the attention of our young people from worldliness and mga ginikanan. Inyo pa bang gisusi unsay mga sulod sa mga cellphone sa inyong mga anak? Unsa kay gipang paminaw nga mga kanta sa inyong mga anak din, ha? Unsa kay gipang lantaw sa social media sa imong mga anak? Bantayin lantawa imong anak kung okay pa ba na ilang spirituhanong kinabuhi? It's difficult. Patagyong lisura. We are battling against this ungodly system that hates God and hates the things of God and pulls our young people away. And every year it becomes normal. It becomes normal. It becomes normal. Nga maburos, nga wa pagikasal. It becomes normal na sa sulod sa simbahan nga mag-ipon-ipon na lang ang mga batanon. Mag-ipon-ipon na lang ang babayi o lalaki. It becomes normal na lang nga igo lang mo anhin diri sa choir pero way gibuhat para sa buluhaton sa Ginoo. It becomes normal na lang nga ang pag-ani sa simbahan, mga kaigsunan, wala na sa kasing-kasing. Why?
because of this world that is so influential and so powerful. Jesus Christ said, kaaway nila, Ginoo, amahan ang kalibutan. Kabalo ka nga nung ang kalibutan dili muuyon nimo, kay dili man ta para ning kalibutan na. Munang ang Kristohanon nga kalibutanon, no? Wala gyud nagtukma sa giingon sa Ginoo nga dili ta para ning kalibutan na. That's why we need to open our minds and our eyes for the things of God, because we are not of this world. I will tell you this. That's the goal of the pastor. Every time we preach the word of God, nga makahuna-huna ka sa mga espirituhanong mga butang. Here's what the Bible says in verse 15. Let's read together. Verse 15. Let's read together. Go. I pray not that thou shouldest take them out of the world. Ingon si Kristo, ayaw sila Ginoo kwaa sa kalibutan, but that thou shouldest keep them from the evil, singular. And that is referring to our enemy, mao ang yawa. Ang yawa, mga kaigsuonan, mauna ang nagapos sa kinabuhi ug huna-huna sa mga Kristohanon. We must pray, Lord, proteksyon ni may batok sa kaaway. Are you still praying for that? Lord, proteksyon ni may batok sa kaaway. Lord, proteksyon ni may batok sa impluwensya sa kalibutan. May God help us. May God help our families that we serve the Lord together. May God help your children, ngang imong mga anak maglakaw diha sa tubangan sa Ginoo nga matarong. May God help the church, nga ang church, mga kaigsunan, yes, we are supporting missions, but that is not an excuse nga dili ta magkinabuhing balaan at tubangan sa Ginoo. Muna gina-fight karon sa mga missions conferences. Kinay mga pastor nga, ay okay ra ni magkinabuhi tag di maayo, basta kayo nag-support sa mission, taka lang ka. To obey is better than sacrifice. May God help our families. Pray for your children. Iampo ninyo inyong mga anak. Hultian ta mo. Dili gani mo na i-pray mo mga anak, magkamburitsing na ilang kinabuhi, anig kawala ni mo ning kalibutan na partag yung luuya. And it's only by God's grace kung maabri ang ilahang mga mata o makahuna-huna sa mga butang sa Ginoo that they are living in sin. But if not, I will tell you, maputol yun ang mga panalangin sa Ginoo. May God help each husband and wife nga dili mahimong kalibutanon nga bana, kalibutanon nga asawa, kundili spirituhanon nga hunahuna. Christ not only requested for protection from Satan. Pray gyud ta ani kabuntag, ani kagabi, magampo gyud ta kanunay sa Ginoo. Lord, iiway mi sa sala. Lord, proteksyon ni in taon mi Ginoo batok sa sala. Ginoong Diyos, tabangin mi nga dili mi musulod aning mga butanga. Lord, ako mga anak, tabangin taon sila, Lord. Ayaw lang pag-ampo nga mahuman sila eskwela. Ayaw lang pag-ampo nga makatrabaho sila. I-pray ang ilang spirituhanong kinabuhi. Kay musunod ra gyud na tanan, basta una lang gyud ang Ginoo sa kinabuhi sa mga batanon. Christ not only requested for protection from Satan, but also Christ requested for separation from the world. In verse 17, Jesus Christ prayed for the disciples and said, sanctify them, verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. You know why I love my Bible? Do you love your Bible? I love my Bible because ang Bible, no, it tells us the strengths and weaknesses of the people. Dili gyud maglipod-lipod ang Biblia sa pagstorya. Yes, we may love King David, but the Bible revealed his weaknesses. Ang pulong sa Ginoo mo ni ang kamatuoran nga gikinahanglan sa tao aron ang kinabuhi sa Kristohanon
dili siya mahimong susama sa kalibutan. That is why Christ said, sanctify them. And the word sanctify them is to separate them, mga kaigsuunan. Separate them. The word sanctify comes from the word separate or to be consecrated para sa Ginoo, paglain sa kinabuhi para sa Ginoo. It is the doctrine of sanctification where a Christian is commanded by God to live a holy life, separated from the world. That is why, mga kaigsunan, importante ang pag-ampo sa Kristohanon, tungod kay ang Kristohanon nga walay ampo-ampo, dali ra kang maulitag sa sala. Jesus Christ said, watch and pray, lest ye enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Tagnaa sa iyang gistoryahan, si Peter, si James, o si John. Tanawa ang iyang gistoryahan, si Pedro, gilimod niya si Kristo, ikatulo. Si James o si John, gipangbiyaan nila si Jesus Christ. Nganuman, I will tell you this. Ang pag-ampo mo'y makapalig-on sa Kristohanon. Munang part ang prayer sa whole armor of God. Dili lang helmet of salvation, dili lang breastplate of righteousness. Ang last nga part sa armor sa Ginoo in Ephesians chapter 6, ang pag-ampo. Praying always with all prayer and supplication of the saints. Nganuman, apil sa hinagiban sa Kristohanon, ang pag-ampo. Wala gani kay ampo-ampo. I will tell you this. Ang imong kinabuhi, sultian ti ka, makibaw-an gyud na, mugawas ra gyud na nga ang imong kinabuhi naglunang ka sa kasalanan. Why? Tungod kay ang pag-ampo mo'y makapalig-on sa Kristohanon. Notice unsa ang gamiton sa Ginoo para magkinabuhi tang putli og hinlo at tubangan sa Ginoo. Verse 17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. In other words, tonight, kuyog ang pagbasag Biblia o kuyog ang pag-ampo. Hello? Ayaw lang pag-ampo, basag Biblia. Kay ang pulong sa Ginoo mo man ni ang pagkigstorya sa Ginoo nato. Ang pag-ampo, kita nakigstorya sa Ginoo. Ang Biblia, nakigstorya ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Why lain nga makapahinlo nimo? Pulong sa Ginoo. Salamat ko. Maskig na ay mga badlungon, maskig na ay mga dili, maayo nga kinabuhi, ayaw in taon sila abuga sa simbahan. Tungod kay hangtod nga maminaw sila sa pulong sa Ginoo, mao ni ang kamatuoran. Mao ni ang gamhanan, mga not my words, but the word of God. And as long as the person would come to church and listen to the word of God, ang pulong sa Ginoo, magtrabaho. Dili magic ang pag-usab sa kinabuhi sa tao. It is a process, the working of the Word of God sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Prayer and Bible must go together. That's why the second question tonight is this. Kung nag-ampo ba ka, ang ikaduhang pangutana, nagbasa pa ba ka sa imong Biblia? Amen. Amen. Nagbasa pa ba tas ng mga Biblia? Pastor, busy. Jukay ko, pastor ay ayaw pagbasag Biblia, natuan na kag ospital, ha? Ayaw pagbasag Biblia, kay tuan na ka sa emergency room, magbasa na tag Biblia, karon pa lang dahan. Number 3 and the last, not only Christ requested for separation from the world, Christ requested for unity among the believers. Unity is very important. In verse number 11, Jesus Christ said to His disciples, to His prayer sa iyaha mga tinunan, ingon siya in verse number 11, and this is where I close. Verse number 11, last verse, ingon Jesus Christ, and now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee, Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are. One of the surprising thing in the church is the unity of the church. Dili na ko na ma-explain. Trabaho na sa Ginoo. Laliman ka, dini sa sulod sa church, lain-lain tag-edad. Lain-lain tag-batasan. Lain-lain ang babae lahi, ang lalaki lahi.
Pero kabalo ka, tungod ra gyud sa grasya ug tabang sa Ginoo nga naghiusa ang simbahan sa Ginoo. Maskin lain-lain ta. Amen. It is all because of the work of the Lord. Unity is very important mo. Nang dili gyud sayop nga magampo ta, Lord, tigai mig unity sa sulod sa church. Tungod kay ang tao mga kaigsuonan, as I close my message, ayaw mo kalimot. When Christ prayed for unity sa iyahang mga tinunan, ayaw kalimot nga buhi pa si Kristo. Nag-away na iyang mga tinunan kinsay labaw nila. Do you remember that in the Bible? Ningon sila, which of us is the greatest? Nga naman ang tao, gusto ginagid ang tao mapinalabuanay. May bantayanan nasa sulod sa simbahan. Amen. Ay, bantayanan na to na, uy. Bantayanan na to na nga garbo naman na, dili naman na iyas Ginoo. Ningon ng mga disciples, ako ang labaw. Ayun sa ako di. Ningon si Kristo, kung kinsa ang labaw, mo ay mahimong sulugoon. Amen. Ang Kristohanon, ato na lang yung dawaton, nga ambisyoso ni. Unang kinahanglan ni self-control. Kaya nga naman, ang Kristohanon, kung patuyangan na to itong kaugalingon, mapahitason man ni. Di ni gustong malabuan. Uy, kanang imong tapad, tanawan ni imong tapad, ana-ana lang na, mura nag-anghel lang tawon, pero di na gustong malabuan. There's something in our flesh that we must fight again and again. Mga kaigsunan, kining akong giwali dinhi, kining pulong sa Ginoo, realidad ni sa kinabuhi sa Kristohanon. The reason why so many churches today have no unity because ang mga Kristohanon nagpinalabuanay. Ako brad, ako yung magbuot ni brad. Dili ikaw magkuan diri. Dili si kuan na magbuot. Nagbahin-bahin ang sulod sa church. Salamat ko mga kaigsunan. Nahangtod karon ang atong church sa Pagadian City nagpadayon nga nagiusa para sa bulhaton sa Ginoo. Ang ubang simbahan mag-away tungod sa color sa pintura. Laliman ka anang, Brad, wala lagi kay simba-simba, Brad. Ay, wa ko nakauyon sa gipili nga pintal ni pastor. Laliman ka nang di nakamusimba tungod sa color sa pintal. Wa jud ko nakauyon anang color sa kortina ninyo. Ay, di ko ganahin. Ilisin na ninyo. Kung di nyo na ilisan, di na ko musimba din na. Hala ka. Tanawara. Unity in the church. And we may be laughing at these things. Pero, dagang sa mga simbahan nga nangasplit tungod lang ana. Mga way hinungdan nga mga butang. Mga kaigsunan, magampo ta nga dili mangusab ang atong kasing-kasing nga magpaubos ra gyapon ta. Amen. Hello. That we may be one. Usa ta. Church, listen to me. Ang atong goal usa ra gyud mahimaya si Kristo. Dili atong kaugalingon. Mahimaya si Kristo. Unsa atong goal? Kalag sa mga tao. Tinguhaon nato nga magdaghang mga maluwas. Ikatulo, bahalag mo gasto ta, basta na'y maluwas. Ikatulo, atong tinguhaon mga kaigsuunan nga makapadayon ta sa pagsangyaw sa maing balita, dili lang sa Pagadian, kundi all throughout the world through world missions. Muna ang atong goal. Wala ta diri para magpinalabuanay. Ako, wala ko nagbarog din kaya mas labaw ko ninyo. No, parihat ang tanan mga sulugoon at ubangan sa Dios. Pagkaanindot, salamat sa Ginoo sa unity sa church. Kay kung mahimo ng karnal imong tapad, ay samuka ani nga simbahan yun. Pero tigyong gubuta aning siya. Dili ko na gusto. Dili ko na gusto. Ay, kani akong gusto. Ay, di na ko mosimba. Ay, wala na ni. Kadili na ni. Kaya wala na ko nakauyon sa color sa aircon. Naunsa na ni ron. Color ang sa aircon. Awayan na. Mga Kristohanon, listen to me. There are more important things to pray than material things. O ang mga spirituhanong butang akong gipasabot. Una, imong i-pray nga iiway ka sa Ginoo sa sala. Proteksyonan ka batok sa yawa o sa kaaway nga dili makita. Ayaw gyud pag kinabuhi matag adlaw nga wa kay ampo-ampo. Kay kung wala kay ampo-ampo, sama sa gingon ni Pastor Nonoy, buhi pa siya. Ang Kristohanon nga way ampo-ampo, mura kag amigas nga nakig-away ilipante.
pildig yun ka. Wa gyud tay kusog. Kung wa tay ampo-ampo. Ikaduha, i-pray nimo nga ang imong kinabuhi, magkinabuhi kang balaan at tubangan sa Dios. Amen? Wherever you go, magkinabuhi kang balaan. Sa imong mga pulong, magkinabuhi kang balaan. Sa eskwelahan, magkinabuhi kang balaan. Sa gitrabahoan, magkinabuhi kang balaan. We must live a holy life tungod kay mga anak ta sa Ginoo. And then thirdly, Christ prayed for unity. Listen to me. Kitang tanan mga hambugero ta. Salamat nga dunay grasya sa Ginoo. Nga kamao ta magpugong sa tong kaugalingon. Makabantay ba tanong hambugero tanong? Inyong mga mata bito kay mura og di ko ka-relate pastor. Kay hambugero namang gukudaan. Kitang tanan mga mapahitason ta. Bugiro gid ta. Nature na sa tao. Pero salamat nga dunay grasya sa Ginoo. Church, listen to me. Ang atong activity is fast approaching. We only have 62 days, 60 days for our church anniversary. We have 62 days left for our World Missions Conference. I do not know if we can finish everything, but as the Lord provides and as the Lord allows, we will stop kung asa ta kutob ipahunong sa Ginoo. But mo gid akong gipangayo natong tanan nga maghiusa ta sa dako nga event sa church. Dili pwede nga maglingkod ka nga wa kay buhaton. Magtinabangay ta para sa buhaton sa Ginoo. This is now our moment to show our unity, to take care of the pastors, to bring visitors here in the church, at imanta sa mga alagad sa Ginoo, magdasig ta sa tong kaugalingon, especially diha sa pagpangabi ko kalag and in world missions. Folks, listen to me. Kinahanglan mo balik ta diha sa pagampo. If you are here tonight and you have not been praying to the Lord, I hope and praying nga ma-encourage ka tonight nga mubalik ka sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Dungo sa ulo piyong sa mga mata. Heads are bowed, eyes are closed, no one looking around. Tonight, as the piano plays softly,